mga inaatas sa inyo po na trabaho ngayon, normal po 'yon. Kasi nga ang inaanan ninyo is 'pag nagkamali kayo ng pagka-counsel, puwedeng makasira ng pamilya, puwede kayong makabuo. Pero una sa lahat, 'di ba yung fear na 'yan ano po na ng spirit sabi nga is hindi galing sa Diyos. Nagkakaroon lang tayo ng fear of God, yun po yung healthy fear na meron tayo kasi natatakot tayong magkamali. Amen? But personally po, yung experience natin ng fear, amen, sa pagmi-minister po natin is ang napakahalaga lang do'n, kailangan maging aware tayo that without God, 'di ba? Without God divine assistance. Kaya dapat yun yung pinagpe-pray natin, Kuya Fred, Ate Meds. God's divine assistance. Nasamahan niya kayo. Amen. Na yung lahat tayo dito, yung kailangan natin ng divine assistance. Amen. At lahat po tayo kasi kapag hindi natin hiningi sa Lord yung divine assistance po, amen, at nag-lean lang tayo sa sarili nating effort, sigurado po, failure tayo. Amen? So, ngayon, pinapaunawa ko sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Hindi na kayo nag-iisa ngayon kasi meron tayong assistance from the Lord, which is God. Amen? Yung God the Holy Spirit, meron siyang bunga na pwedeng pwede pong magturo sa atin ng about love, patience, di ba po? And self-control sa ibang tao. And may mga regalo din siya. Ang sabi ng Panginoon, kung kulang ka ng karunungan, ask for wisdom. So, hinihingi talaga ang wisdom. Hindi to basta dumadating lang sa tao. Hinihingi po ang wisdom. Kung kulang tayo, hingin natin. So, meron tayong authority and power na hingin yun sa Panginoon. Hallelujah. Kaya, kaya tayo, through our experience, makikita natin yung malinaw na pangunawa natin sa grace ng God. It's all by grace of God. Amen? Hindi po ito sa mankind lang na nakukuha natin yung mga bagay na to. It's all grace. Kaya dapat tayo nag-yield, sumasandal tayo sa grasya ng Panginoon. Sabi nga, kapag ang grace ng Diyos na pumunta sa tao, 'di ba? It make him God. Sabi ng ibang kasabihan, when the God grace come to you, gagawin ka nitong parang Diyos. Amen? Katulad ng mga tao na ginamit nun sa 'di ba? Si Moises. No, nasa kanya yung grace ng Lord. Kay Abraham, nasa kanya yung grace ng Diyos. Di ba? Kapag nasa iyo yung grace ng Diyos, gagawin ka nitong God. Kasi, dahil sa'yo, di ba, katulad ng ibang kaibigan, dahil sa faith nila, pinapagaling. Amen? Dahil kay Jesus Christ, di ba po, na pumunta dito sa lupa, nagkatawang tao, dahil sa kanya, nagkaroon tayo. Di ba, ng karapatan din na maging templo ng Diyos. So, yun po yung sinasabi ko sa inyo, na kapag may grace tayo ng Diyos, it make Him God kasi magagawa natin yung mga bagay na imposible. Kasi tutulungan tayo ng grasya ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga katulad ng dagat na na-depart, 'di ba? Yung mga kwento na hindi sila nasunog sa apoy. Amen. So napakahalaga po napakahalaga ng grace ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na yung mas nagiging above tayo sa Panginoon. Hindi po ganon. Pero, kapag si God nag-depart sa atin, di ba, at lumayo siya sa atin, katulad ni Saul, hindi ibig sabihin ko sinasabi na iniwan tayo ng Holy Spirit. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pero kapag nag-depart siya sa atin, lahat ng ginagawa natin, mapopol. 'Di ba? Parang mawawala ng kabuluhan, bakit walang katagumpayan? Amen? Kasi minsan, lahat tayo, nagkakaroon tayo ng delusion, nagkakaroon tayo ng deception, amen? Nagkakaroon tayo ng pride, nagkakaroon tayo ng parang lean on our own understanding. So, sa spiritual realm, meron ding spiritual rule. Amen? May law din ng spiritual na dapat naintindihan natin that sa ating mga mananampalataya, everything is supported by the grace of God. Totoo yun. Everything ng ginagawa natin, sinusuportahan niya ng grasya ng Diyos. Amen? Pero ang grace also has requirement po before ito mag-dwell sa man.
may requirement din ng Panginoon. Kasi tinitingnan niya tayo kung pure by puso natin. Di ba? Katulad ng pinag-aaralan natin kahapon, yung intention ng puso natin. Amen? Yung ano, kasi kung gagamitin lang natin yun sa pagyayabang, hindi tayo maaano ng grace ng Diyos. So, together with grace, ang man, di ba po, para din tayo mga anghel ng mga pamilya natin. Di ba? Tayo yung nag intercede sa kanila, tayo yung humihiling na ingatan sila. So without grace, napaka-devastating ng buhay ng isang tao. Di ba? Without the grace of God, para tayo magiging demon. Amen? Kaya nga, lahat ng wala sa Diyos, di ba po, walang buhay. Di ba? Kaya yun ang sabi ng salita ng Diyos. Ang taong walang Diyos, sa mata ng Diyos, patay sila. Amen? Kaya napakahalaga po na meron tayong understanding that everything, ito yung katotohanan na kailangan nating makapture sa essence ng mga prophetic ministry. Amen? That a godly fear, ang takot sa Diyos, meron tong ginaground ito ng reverence, no? Ginaground ito, pag sinasabing reverence, yung honoring. Okay? Kapag ikaw ay naintindihan mo ang katotohanan ng prophetic ministry, andoon yung godly fear mo. Amen? Andun yung submission mo. Ikaw ay grounded ng pag-honor sa mga tao sa paligid mo and humility. Amen? Kaya nga, nakakapag-serve tayo kahit sa mga critical na sitwasyon. Amen? Kaya nating mag-serve even in critical situation. Bakit po? Kasi meron tayong guard. We have safeguard. Amen? Hindi po ito sabon. Meron tayong safe na guard na nagmumula po. Amen. Sa ating Panginoon. Kaya po napakahalaga ng mga bagay na pinag-aaralan natin kasi dumadako po tayo sa pagpapalalim, hindi po pagpapababaw. Kasi hindi ko na pwedeng sabihin sa inyo yung pag-aaral na about sa kasalanan, hindi na po ba tayo matatapos about sa kasalanan? Amen? So, kailangan po nating maintindihan yung mga bagay na inihanda pa sa atin ng Panginoon more on. 'Di ba? More on pa sa salvation lang na alam ng tao. Amen? So, purihin po ang Panginoon. At tayo ay nire-represent ng Panginoon dito sa mundong ito. Ini-ensure ng Panginoon na ang puso natin ay maging katulad ng puso niya at ang tinig niya, 'di ba? Ang magkaroon tayo kaya tinuturo sa inyo kung paano marinig ang tinig ng Panginoon kasi kailangan tayo magkaroon ng accuracy. Amen? Yung accurate o stable na pandinig na alam mong Diyos yung naririnig mo. Hindi ka pwedeng, baka Diyos yung naririnig ko. Yung ganun. Kailangan accurate yon. Kailangan stable yung ating pandinig. Kaya nga, pinag-aaralan natin how we hear God. Amen? Kahapon, sinabi ko po sa inyo yung mga part na saan natin maririnig ang Panginoon. Sa Logos, sa Rema, sa Voice, sa Insight, di ba? Sa mga experience natin. Amen? So, purihin ng Panginoon para hindi maging unreliable yung ating mga ginagawa. Magiging alam natin na we can yield that kasi naunawaan natin yung proseso ng Panginoon sa buhay natin. 'Di ba? Kaya dito mako-convince tayo na maaasahan ng Diyos. Mako-convince tayo na mapagkakatiwalaan ng Diyos. Mako-convince tayo, 'di ba, na kailangan natin magkaroon ng reverence o mataas na pagtingin sa Panginoon. Kaya natin pinag-aaralan yung mga katangian niya, yung ugali niya, yung principle niya. Generally, lahat pinag-aaralan natin. Sa madaling salita, 'di ba? We're knowing God. Inaalam natin on how God's work, even sa kanyang mga secret, hidden things, 'di ba? Kasi hindi lahat ng sikreto. Sabi nga niya sa Jeremiah, 'di ba? Kung hahanapin mo ko, 'di ba sabi niya, makikita mo ako at ituturo ko sa iyo yung mga bagay na lihim na hindi mo pa alam, 'di ba sabi? So merong secret ang Diyos. 'Di ba? May mga sikreto siya na pinapaalam niya sa atin. So in contrary,
Ang spirit po of fear, nag-i-introduce ito sa enemy. Okay? Sa enemy, which is, nag-i-scatters to o kumakalat in our mind, di ba? Na ginugulo niya yung isip natin, binibigyan niya tayo ng pag-aalinlangan, binibigyan niya tayo ng anxiety, o yung mga maling pagkukonvince sa atin that God hindi maaasahan ng Diyos. Okay? So ito yung mga bagay na ayaw ng Panginoon na mangyari sa atin kasi kapag kilala natin siya, mahihirapan ng demonyo na sabihin na hindi maasahan ng Diyos mo na yan. 'Di ba? Kapag kilala natin ng malalim at rooted ang foundation natin, sa pagkilala natin sa Panginoon, hindi pwedeng sabihin ng demonyo sa atin o ibulong, oh, walang-wala ka na. Hindi ka pagpo-provide ng Diyos mo na yan. 'Di ba? Mahihirapan sila na ano tayo, i-push tayo sa ganong belief kasi nga naging rooted at grounded tayo sa foundation na alam natin that God is reliable. Okay? Maaasahan siya. Hindi siya katulad ng sinasabi niya kahit pa yun pumasok sa isip at puso natin, 'di ba? Alam natin yung sagot because by the Spirit, 'di ba? Tinuruan niya tayo na maging founded at rooted at grounded, amen, sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang pagiging prophetic natin sa ministry, ito yung bagay na hindi dahil pinapaniwalaan natin kasinungalingan na kahit wala tayong pera, sinasabi natin sa sarili natin that God will provide. Amen? That's not lies. Hindi yun kasinungalingan. Alam lang natin by the Spirit that He is our Jehovah Jireh na magpo-provide para sa atin. Kaya nga, di ba, last time, tinuro ko sa inyo na sabihin mong sinungaling ang tao at ang Diyos ang totoo. Sabi niya po yan sa Numbers 19. Amen? Tinuro ko sa inyo na we have to lie, di ba, para makita natin ang katotohanan ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa mga bagay na kahit hindi natin nakikitang maganda, kahit ang pangit-pangit na ng mga bagay na nakikita natin sa buhay natin, sinasabi pa rin natin that God is good. Tama? So sa ganung paraan, anong nangyari sa'yo? Nagiging sinungaling ka para magkaroon ng entrance yung truth ng God. That God is a God of peace. That God is a God na nag-o-ordain, di ba, ng pakikipag-ayusan, di ba? That God is a God of love. Amen? Na kahit nag-aaway na yung mag-asawa, di ba? May ginagawa ang Panginoong Diyos. Yun yung belief natin. Di ba? Na kahit na may mga bagay, di ba po, na parang nakikita nating imposible, ano yung sinasabi ng spirit natin? God can do impossible thing. Di ba? At sinasabi natin yung mga salita ng Diyos sa Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Tama? For with God, kung nasa Diyos tayo. Kaya nagiging imposible lang yung mga bagay kung wala tayo sa Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo na sabihin nating sinungaling at tao at totoo ang Diyos. Kaya nga ibang tao ang sabi sa atin, lagi ka na lang nagsasabi ng dasal, wala naman nangyari. Pero pag may nangyari, then they believe. 'Di ba? Kasi pinoprobe ng Diyos, tinitingnan din ng Diyos kung hanggang saan tayo nag-yield. Hanggang saan tayo nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya napakahalaga po na hindi tayo nabibigyan, hindi na-introduce ng kaaway, yung spirit of fear. Kaya pumapasok ang spirit of fear sa mga tao kasi pinapasok yung utak natin na nagda-doubt ka. Amen? Yung mind mo, nagda-doubt ka na hindi mo makakayanan yan. Nagkakaroon ka ng anxiety, nagkakaroon ka ng wrong convincing. Amen? Pero kung mag-yield ka sa Diyos, di ba, Lord, hindi naman akong kikilos ikaw naman. 'Di ba? Yung wisdom mo naman ang gagamitin ko. Templo mo lang ako. 'Di ba? Napag-aralan din natin before that you are not house and you are the temple of God. Amen? So kapag ikaw ang temple ng God, 'di ba? Inonor 'yun sa langit. Hindi lang po dito sa lupa. Kung mas inonor siya, 'di ba, ng Diyos Ama sa langit, and nagre-represent ka sa Diyos dito sa lupa, mga kapatid, kaya nga meron tayong dominion. Okay? Binibigyan tayo ng Panginoon from Genesis pa lang, I give you the dominion. Sabi niya. So, paano yun maa-absorb? Paano yun magre-rema sa'yo? Amen? Kasi kung hindi mo papaniwalaan yung salita ng Diyos, magkakaroon ka ng demonic fear. 'Di ba? Yun yung mag-e-encode. 'Di ba? Sa ano mo, sa isip mo, sa utak mo, yun ang mag-ooperate sa'yo.
Kaya mawawala yung confidence mo sa Panginoon. Anong mangyari? Magkakaroon ka ng unfailing love and empowerment. Okay? So yun, kaya ingatan ninyo yung mga mind natin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, in-address niya, di ba? Yung sa 2 Timothy. Amen? Basahin po natin. Pwede po bang may magbasa sa inyo? 2 Timothy po, 1, 2 Timothy po, 1, 7 hanggang 9. Pabasa nga po. Kung may mama kakakita po. Kung wala naman, nahanapin ko. Ano yun, Nak? 2 Timothy po, 1, 7 hanggang 9. Second Timothy. Wait. Second Timothy 1, 7 hanggang 9. 7 hanggang 9. 2 Timothy 1, 7. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Dahil sa Kanya, sa halip makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob pa magsimula ang panahon. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. So napakalinaw po dito. Sa madaling salita, ang sinasabi po dito, di ba Mami Ludi, umasa tayo sa Diyos. Hindi ikaw, hindi tayo, di ba? Hindi sa gawa natin. Di ba? But according to His own purpose and grace, sabi niya doon. Amen? Laging nandun yung grace. Yung purpose at grace ng Diyos. Amen? Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we glorify your name, Ama. Salamat po sa revelation, pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin ngayong gabing ito. Patuloy kang maghari sa aming understanding, kaunawaan, Panginoon ko, wisdom, Ama, na patuloy mo maipagkaloob sa bawat isa sa amin upang makalakad kami ayon sa dakilang layunin, Panginoon, at purpose na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, empower us with your word, Father God, your truth, your way, and the light, Panginoon, na magbibigay sa amin, Panginoon, ng confident, Ama, na patuloy kaming kumilos, lumakad ng walang takot, kundi ang meron lang kami is yung banal na takot, Panginoon, na magkasala sa iyo, O Diyos, o hindi magawa ang mga bagay, Panginoon, na inatang mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, I ask for grace, Panginoon, ngayong gabing ito, wisdom, Panginoon, hallelujah, na magpahayag sa pamamagitan ng aking mga bibig, Panginoon, through the power of your Holy Spirit, Father God, in the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. So, napakalinaw mga kapatid na sinasabi sa atin dito. Hina-highlight ni Tatay Paul kay Timothy, which is yung kanyang tinuturuan, estudyante or anak espiritual. Yung 3 essential divine element na binibigay sa kanya, di ba? Na magka-counteract dun sa spirit of fear. Okay? Kasi hindi tayo dapat nagkakaroon ng spirit of fear. So, kapag may takot tayo, hindi yun galing sa Diyos. Okay? Yung spirit of fear is not come from God. Amen? May mga iba't ibang klase po ng takot. Ibang topic naman yon. May takot na talagang normal, di ba? Takot na sa heights, yung mga ganyan, mga phobia, di ba? Pero ang pinag-uusapan natin, kapatid, nagtututok tayo sa spirit of fear. Okay? Na espiritu pala ang takot. Malinaw yun, ha? May spirit of fear. Mababasa mo siya sa English, small siya, spirit of fear. Ganon. Okay? Pero pero dito pinapaunawa sa atin, amen? Hihimayin ko sa 3,
yung power, love, and a sound of mind. Okay? I believe na magpapalakas to sa bawat isa sa atin, na may mensahe po ang Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong gabing ito. Hindi ko sinasadyang marinig yung mga testimony ninyo, pero nandito ako para ipaunawa sa inyo na God have more than. Hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. God have more. More sa bawat isa sa atin na huwag tayong matakot. Huwag tayong magkaroon ng fear in the prophetic because you are a God child. Prophetic. Diba? We have to be prophetic. Amen? Na ang pinapaniwalaan natin, ang standard natin, ang confident natin, amen, ang foundation natin is the Word of God. Yun yung paniniwalaan natin, hindi nakikita ng mga physical na mata natin. Amen? Kuya JB, welcome po. Na-miss ka namin. Amen? Ate Cristita, ang tagal ka rin kitang hinahanap. Ate, Kuya JB kay Kuya Fred, no? Praise God, nandito ka po ngayon. So, purihin ng Panginoon. So, number 1, mga kapatid, is power. Sabi niya dito, sa libro, For God had not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of the sound mind. But be not though therefore ashamed, wag daw natin ikahiya ang testimony of our Lord. 'Di ba? Yung mabuting balita o yung good news ng salvation, nor be his prisoner, but though partaker of affliction of gospel according to the power of God. So, napapahayag natin to because of the power of God na binibigay sa atin, who hath saved us, na kung saan ito yung nagligtas sa atin. So, hindi tayo natatapos sa pagliligtas lang. Ano sabi? And called us, tinawag tayo, with a holy calling. Banal na pagtawag, mga kapatid. Banal na pagtawag ang pagtawag sa iyo at pagtawag sa akin. Not according to our work, hindi sa mga gawa ninyo, but according to His own purposes and grace. Diba? Which was given us in Christ Jesus before the world began. Kapatid, we are shadow. Sabi ko nga sa inyo, ang mundong ito is shadow lang. Amen? Shadow lang to ng langit. Bago i-create ito, 'di ba? Meron ng kaya nga ang prayer ni God kung iisipin niyo lang at i-absorb ng mind ninyo, 'di ba? Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, 'di ba? Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit, 'di ba? So ibig sabihin, nauna 'yon langit dito sa lupa, 'di ba po? Kaya we are the shadow lang, mga kapatid. Kaya nga alam nyo, hindi mangguguho ito eh. Magki-create lang ng new earth and heaven. Amen? Kaya alam niyo po mga kapatid, sabi niya, no, kaya kung ano man ang binibigay sa inyong trabaho ng Diyos o ministry, amen, ginagawa mo to according to His purpose. And hindi lang yon, own purpose ng Diyos. Pag sinabing own purpose at tinawag ka, ginamit yung mga tao na yan, kasi hindi ka naman mapupunta sa posisyon na yan. Walang Beverly kung walang tumawag na Diyos sa akin para sa purpose niya. Amen? Walang Beverly na para mapunta si Nanay Andrea, 'di ba? Na magpahayag doon sa barangay nila kung hindi purpose ni God yung ginagawa niya. So what I mean, hindi tayo tinawag tayo holy calling. Banal na pagtawag yung pagtawag sa iyo at pagtawag sa akin. Lahat kayo na nandito, banal na pagtawag. Hindi si Beverly ang tumawag sa inyo. Yung Diyos ang tumawag sa inyo. Hindi po ako ang tumawag sa inyo kung ba't kayo nandito. Panginoon ang tumawag sa inyo. Narinig niyo yung calling niya. Narinig niyo kasi yung katotohanan. Narinig niyo kasi yung salita ng Diyos. So kapag tinawag ka ba, halimbawa kahit 'di ba presidente ang tumawag sa'yo, 'di ba binabackupan ka? 'Di ba ng mga amo ninyo, pag tinawag kayo ng mga amo ninyo, o magiging secretary ka niya, o kaya assistant manager ka niya. Kasi tayo, kumbaga, superintendent si God, halimbawa, 'di ba si Father God, manager si Jesus, 'di ba? Tapos tayo, 'di ba tayo, assistant manager tayo dito sa mundong ito, nagre-represent tayo sa Panginoong Diyos, 'di ba? Tapos binigyan niya tayo, kaya nga binakapan tayo ng Holy Spirit para maging helper ninyo and comfort. Hindi niya tayo iniwan mag-isa. Dahil banal yung pagkatawag niya sa atin, ba't ka natatakot? Ba't tayo matatakot, di ba? Hindi ko po inaano yung takot niyo. Alam ko yung takot ninyo is fear na magkamali kayo.
Yun lang, kung meron takot tayo, yung fear na magkamali tayo, yun yung tinatawag na fear of man. Amen? So next time, pag-aaralan natin yun kasi medyo maikli yung oras natin. And next time, pag-aaralan natin the fear of being wrong and the fear of mistake. So, alam ko na marami tayong pwedeng katakutan sa paghakbang natin kasi maraming mga tao na magpa-persecute sa atin. But I hope and I pray na sa pag-aaralan natin ngayon, magkaroon kayong confident na tayuan yung kapanawagan natin. Kasi hindi lang basta presidente ang tumawag sa'yo. Hindi lang basta pastor ang tumawag sa'yo. Maaring ginamit lang sila para mapulfill ni Lord yung assignment and purpose na bata ka pa lang, nakadesting na para sa'yo. Ginagamit lang sila. Parang ikaw, templo ka lang para mag-represent. Maano tayo? Ma-proud tayo, 'di ba? Hindi sa sarili natin, but ma-proud tayo na magkakaroon ka ng confidence na Lord, kahit di natin deserving, that's the grace. Yun yung ginagamit ng Diyos na para anak, hindi mo isipin that you're not deserving. That's the grace called, 'di ba? Kaya nga binibigay niya yung purpose, yung own purpose niya and grace sa iyo at sa akin para wag mong maramdaman that I'm small. I am just me. You are not just you. 'Di ba? You are not just you. I want you to know that God is with you. Kaya mo siya tinawag na Emmanuel. So you have to believe that na kahit hindi mo siya nakikita, katulad ng hangin, humihinga ka ng tuloy-tuloy kasi binabakapan ka ng hangin na yon kahit saan ka magpunta. And that's our Emmanuel. That's how He is. Kung kilala mo siya, kahit saan ka magpunta, babakapan ka niya. Kung siya ang nagpadala sa'yo in His own purpose, hindi ka niya ipapahiya. I believe walang salita ng Diyos na babalik sa Kanya. And that's the word. Kapag sinabi ko, gagawin ko. That's the word of God. Believe it or not. Believe it or not. Kahit hindi ka maniwala. 'Di ba? Kahit hindi ka maniwala. Sayang, 'di ba? Sayang kung ikaw yung klase ng tao na naniniwala ka na may part ka lang na pinapaniwalaan na Diyos siya, pero may part sa'yo na di mo pinapaniwalaan na Diyos siya. And that's wrong. Kaya nga, sabi ni God sa atin kahapon, hindi ako na-impress sa ability ng bawat tao. Kasi alam niyang abilidad ng bawat isa sa atin. He's the giver of abilities. He's the giver of gift. Walang ibang nagbigay ng gift sa inyo o sa akin. Walang ibang nagbigay ng abilidad sa inyo, lakas o buhay pa na tinatamasa natin ngayon kundi siya. Walang tao magmamalaki sa akin, sa kanya, Jesus, na ikaw ay mayaman o mahirap. Because siya ang Diyos na nagpapayaman at nagpapahirap. Isang ganyan lang, oh. Isang ganyan lang niya. Kapag yumabang ka, lalagapak ka eh. Isang ganyan lang ng Diyos. Wala kang buhay. Kaya nga, sabi ng Lord, God oppose the proud. Kapag sobrang proud ka na at nag-yield ka na sa sarili mo, ako ang dahilan kung ba't nangyari tong mga to, hindi yun ang katangian ng Diyos. Kaya nga humility, napakahalaga ng humility. 'Di ba? Yun ang rule ng Spirit. Tandaan niyo po yan. Yan ang law ng Spirit. Honoring humility. Reverence sa Diyos. Amen? Yung nakayield ka sa grace niya, na alam mo na without the grace, wala ka rin. Biyaya. Di ba? Biyaya po. Biyaya ng Diyos. Kaya ang hirap magyabang. Sabi nga, kaya nga, pinaalalahanan din tayo ng Diyos, kung meron kang bagay na ipagyayabang, ako lang yun. Sabi niya. Only God. Only God. Yun lang ang bagay na pwede natin ipagyabang sa atin. Kung may ipagyayabang tayo, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, 'di ba? Hindi sa sarili nating kakayahan. Kung bakit tayo nakakagising ng 36 hours, that's miracle. And that's the power. Okay? Number one is power. Ang Greek word ng power is dunamis. Dunamis. Sorry po, aray. Dunamis po. Okay? Na ang ibig sabihin, divine empowerment. Divine empowerment siya na enabling, di ba? Enable po para maging bold ka. At para magkaroon ka ng supernatural effectiveness. Okay? Pag tinignan mo siya sa Bible, ang power is root of dynamic,
or dynamite. Para siyang bomba, para siyang dinamita or ability, strength, and miraculous power or potential energy. Yun yung meaning niya sa ano po sa Bible ay sa dictionary. So power po is dunamis na ibig sabihin divine to. Kung holy yung tumawag sa inyo, ang binibigay niya din is divine power. Hindi po siya basta kapangyarihan. Alam nyo, walang doktor na makapagpapatayo sa tao ng 36 hours. Do you believe, Kuya Fred? Kahit pa uminom ka ng, kahit pa uminom ka ng energy drink, di ba? Ng energy drink, tapos sasabihin mo, bigay ng doktor to para daw makatayo ako ng ganito. No. Kaya ngayon pa lang, totoo yun. Nararamdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sa totoo lang po, kung naniniwala tayo, divine empowerment yung binibigay ng Diyos, ba't nakakaluto si Nanay Andrea? Ay, grabe, pag nakita niyo si Nanay Andrea, si Nanay Ludi nga, sumusuko, di ko kaya yan, Andrea. Left and right, talaga yung ability niya magluto. Grabe, harap dito sa lamesa, tapos dito na naman sa tapos nagluluto pa pala siya dun ng isa pang maha, parang ganon. Ay, ay, grabe. That's empowerment. Alam niyo po, hindi yun kahit masabihin mo na meron pang tagapagluto na iba yung may regaling Diyos na nandun yung potential, nandun yung energy na galing sa Diyos. Hala, siguro alam niyo po kung kaya niya pang sumama at hindi pa kami aalis nung araw na yun, Mami Ludi, di ba? Sasama pa siya sa amin. May energy pa siyang sumama. Ganun siya ka-powerful. Di ba? Amen. Di ba? Totoo yun. Ay, saksi po talaga kami. Sabi ko sa inyo, parang octopus. Ang daming kamay. Parang kung kaya niyang gamitin yung paa niya, na magkudkod ng nyog, di ba? Habang nagluluto yung kamay, siguro gagawin niya. Oo, talaga po. Ewan ko. Tanungin niyo siya, Nanay, napapagod ka ba, Nay? Siyempre napapagod. Ako yun eh. Pero may Diyos nga tayo. Di ba? Nagbibigay. Nagsusustain ng lakas. Oo, grabe. Grabe po talaga. Kaya yun mo masasabi na kasi may Diyos. Kasi ito may hangganan yung katawan natin eh. May hangganan yung energy. Hindi mo sasabihin na, oh, galing sa energy drink, kaya ako malakas. Ah, galing sa vitamins yan, kaya ako laging malakas. Hindi natin pwedeng sabihin yon. Kasi kahit bali-baligtarin mo siya, alam mo na because of the power, yung divine na empowerment ng Diyos na nagbibigay ng boldness sa atin and supernatural effectiveness. Grabe. Sabi ko sa inyo, kahit si Tatay Bong, hala, ganyan sila lang ganyan, nagkukod-kod, tapos pupunta sa palengke, tapos, hala kayo, ewan ko po, pero, alam niyo po, mga simple lang yung sinasabi ko sa inyo. Eh, what if more, masaksihan pa natin, yung katulad nito, yung sa online na ganito, di ba, yung ipagpe-pray mo yung tao, si Tita Annalisa, ipinag-pray mo, tapos may kagalingan na nararamdaman, di ba, yung anak ni Jane, di ba, na pinag-pray ko po yun, no, by the grace of God, kahit yung isang kabataan na nandun po sa kapitbahay nila na lupaypay na po nung araw na yon. So, ang sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng tubig, bigyan mo ako ng tubig, tas kahit anong pagkain na meron ka dyan, kasi hindi daw kumakain yung bata. Pinag-pray ko po yun online kasi humingi na siya ng tulong sa akin na, Sis Beb, ilang araw na po nagpapatakbo na sa ospital, pero ayaw ng bata. So, pinag-pray ko po yun online, na po, ayan, God is siya po ang nakasaksi nun. Dahil siya rin naman ang nagbigay ng kagalingan na yun. Pinag-pray ko yung tubig na yun. Tapos sabi ko sa kanya, ipainom mo to sa kanya. First thing, sabi ko, ito yung papainom mo sa kanya. Sabi ko sa kanya. And yun po. The next day, nagulat yung tatay niya kasi parang wala po nangyari sa kanya. So, yun yun, yung supernatural power na nasasaksihan natin. And nakaka-bless po, even yung papa ko kahapon, gusto ko pong i-share nga yung picture sa inyo na ang pogi ni papa ko, hindi na namin siya mapagawaan ng ngipin mga kapatid kasi si papa, nung pong pinaupo namin siya sa dentista, parang mananaksak siya eh. Siyempre, puro matatalim na yung nasa tabi ng dentista. Kaya nung nagpunta po kami noon doon, ay sila mama noon doon, natakot din kahit yung mama ko kasi baka masaksak sila ni papa nung mga anesthesia na
So, kaya po hindi na mapagawaan ng ngipin si Papa. Kaya, I praise God pa rin po kasi grabe, gumagabay na po si Papa, naglalakad-lakad na po siya. Kaya nga sabi ko, bantayan nilang mabuti kasi baka ang problema ko naman, saan nila hahanapin ngayon yung Papa ko. But praise the Lord, that is the supernatural na power ng God na kahit wala sa ospital si Papa, 'di ba po, andun yung kapangyarihan ng Diyos na umaabot. Amen? Dahil pinagpe-pray natin, 'di ba? Dahil we have God na sumasagot ng panalangin. Amen? That is the truth. Our prayer is not powerful. The God who answer prayer is the powerful. Sabi nila, prayer is powerful. Hindi lahat ng Diyos ng mga nagdadasal ay si Jesus. Pero nasasabi natin that our prayer is powerful because we believe, we know that Almighty God, yun yung tinatawag natin na Diyos. Hindi si Allah, hindi mga Buddhist, hindi elepante, di ba? Hindi malalaking tiyan na Diyos. Amen? Na ginto. Amen? Powerful. Almighty God. Kaya siya tinawag na Almighty God. Amen? So, ito yung power, no, na binibigay sa atin para maging epektibo tayo. Hindi tayo ipapahiya ng Diyos. Tandaan niyo po yun, Kuya Fred, Ate Meds, lahat tayo dito, hindi tayo ipapahiya. Ate Rubilin, nakikita niyo yung power ng God. Hindi tayo ipapahiya ng Panginoong Diyos. Pag nilagay niya yung desire sa puso mo, back up mo ang Diyos. Nauuna pa siya sa'yo, katulad ng laban nila kay Deborah. Amen? Nauuna ang Diyos sa laban natin. We are predestined, mga kapatid. Hindi pa kayo pinapanganak. Pinili ko na kayo, sabi ni God. 'Di ba? Maaaring pangit yung mga past natin. Basura na. Oh, name it kung ano mga past natin. It doesn't matter. Kasi hindi mahalaga sa Panginoon yung nakalipas nyo. Ang mahalaga sa Panginoon kung paano niya tayo sinashape ngayon and yung transformation na ginagawa ng Diyos sa buhay natin ngayon. Amen? So, next is love. Binigyan niya daw tayo ng love, hindi spirit of fear. Ano yung love? Agape. Yung love na kayang mahalin kahit hindi ka mahal-mahal. Pagmamahal na walang limitasyon. Agape love. 'Di ba? Unconditional, divine pa rin. Holy love to. Divine love na hindi mula sa tao. Amen? Ito yung nagka-cast out ng fear. Ito yung nagsisecure. Ito yung securing us, nagsisecure sa bawat isa sa atin that in God's faithful intentions. Kapag ang intensyon ng puso mo is mawin yung tao na yon, di ba? Babakapan ka ng Panginoon. Yung love ko, yung binigay ko sa inyo, hindi spirit of fear, sabi niya. Kasi, anong sabi ng Bible? Ano sabi ng Bible? Love is, more, di ba? More daw ang love. Kasi, anong tawag doon? Sabi ng Bible, it will lead people repentance. It is scripture. Scripture po yun. Ang love ng Diyos ang maglilid sa tao para magbago ng isip o magsisi. Amen? Because the love na naramdaman nila, hindi yung pagpupoint natin na makasalanan ka, ikaw, bastos ka, ikaw, ganito ka, di ba? Wala kang karapatan lumapit sa Diyos. Hindi ganon. Ang sabi ng Bible, the love of God will lead people in repentance. Amen? Tingnan ko po, ang verse na yun is, tingnan natin. Love. Para mabago. Mabago po. Kaya minsan, okay. Ito yung napakahalaga na alam natin. Dapat, yes, nagsasabi tayo ng totoo, pero yung katotohanan ba yon naglilid ba sa tao para dalhin sila sa pagsisisi? Di ba? Sabi dito sa Roman 2:4, or do you despise the riches of His kindness, restraint and patience, not recognize the God's is intended to lead you to repentance. Sandali, tingnan natin sa Tagalog. Pabasa nga po sa Tagalog, Roman 2:4 po. Parang dito sinasabi ng Panginoon, hindi ba ang Roman God's 2:4. love? Opo. Roman 2:4. Ang nagbibigay sa tao para Roman. mapalambot yung puso nila at ma-draw Roman sila. 2:4. O hinahamak mo ang Diyos
sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay kaya napakabuti niya sa iyo? Amen. So, yun yung binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya siya mabuti. Hindi siya mabuti dahil anak lang tayo ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, 'di ba? Sa mabuti at masama, nararanasan ng mga tao yung grasya niya, yung biyaya ng Panginoon. Kahit wala pa sila sa Diyos, nakakaranas sila ng ulan, nakakaranas sila ng araw, nakakaranas sila ng forgiveness ng Panginoon Diyos kahit wala sila sa Diyos because of the grace of God. Amen? At yung unconditional divine love ng Panginoon na yon, kasi sabi, for God so loved the world eh. So, hindi lang ikaw ang minahal ng Diyos. Lahat yan, lahat ng kinreate niya, bawat kinreate ng Diyos, may pagmamahal doon. Amen? Kaya tayo, ginagamit tayo ng Lord dito sa mundong ito para manumbalik yung mga tao sa Kanya na dating lumayo. 'Di ba? Na napalayo dahil sa mundong ito. Amen? So, tayo yung representative ng Diyos. Okay? So, unconditional divine love yon na nagka-cast out ng fear, tinatanggal nito yung takot, at nagsisecure ito sa God's faithfulness intention. Alam ng Lord yung intention ng puso mo bago ka palang lumapit pag may gagawin kang bagay. Alam ng Diyos yun. Kung ang intention mo is mabuo yung pamilya na yon, susundin ni Lord yung intention ng puso mo. Hindi lang yung sinasabi ng bibig mo. Kundi nakita niya agad dito na okay anak. That's my will. Intention ko na magbigay ng kapayapaan. Intention ko na magkaroon ng unity. Intention ko na magmahalan ulit sila. That's my love. Yun yung love ng Diyos. Hindi niya intensyon na paghiwalayin ng mag-asawa. Hindi niya intensyon na magbubuga ng mag-asawa. Hindi niya intensyon yan. So kung ang intention mo is God's love din, yun yung matutupad sa tao kahit di mo rin nakikita. Kasi yun yung intention. Yun yung tatanggalin ng Lord yung takot mo at papalitan niya ng love. Amen? And a sound of mind. Number 3 natin, a sound of mind, which is, ang sabi sa Greek is, sophronismos. Okay? Sophronismos. Na ang ibig sabihin ay clarity, linaw. Okay? Bibigyan ka ng linaw ng Diyos. Discipline thinking. Amen? So, ito yung kailangan ninyo. Discipline thinking. Kailangan natin itong lahat. May disiplina tayo na mag-isip. And balanced judgmental. Balanced judgment essential for prophetic discernment. Okay? Bakit ko sinasabing prophetic discernment? Kasi ito nga yung mga positive na mindset ng Lord. Okay? So, prophetic discernment, yung will ni God. Okay? Yun yung iniisip natin tuwing gagamitin natin yung sound of mind. O kaya, yung tinatawag na discipline thinking. Hindi ka nag-iisip kasi huwag mong hayaan, sabi nga, na ikaw ang kontrolin ng utak mo. Ikaw ang mag-control sa utak mo. Kaya nga, kung sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs, kung anong iniisip mo, yun yung magiging ikaw. Amen? So, napakahalaga ng mind. Kasi dito pa lang pwede ka na magkasala. Hindi mo kailangan gawin bago ka magkasala. Yun ang akala ng mga tao na iniisip pa lang, 'di ba? Yung mga mananampalataya ngayon, hindi ko pa naman ginagawa, hindi pa kasalanan. No, sa Panginoon, kasalanan na yon. Nag-iisip ka pa lang ng mali sa kapwa mo, sa Diyos, kasalanan na yon. Amen? Hindi mo kailangan gawin para maging kasalanan sa Kanya. Kaya napakahalaga na maintindihan natin ang law ng Spirit, ang law ng spiritual life. Nag-iisip ka pa lang, alam na ng Diyos. Kaya nga may mga bagay na iniisip mo, na bakit ka nagpipild? Kakaibiganin ko yon para magamit ko siya. Using people? No. That's not the intention of God. Kasi bago ka gumawa ng bagay, sino dito yung mga gumagawa ng bagay na nasa Panginoon ka na pero hindi ka nag-iisip? 'Di ba bago tayo gumawa ng bagay, nag-iisip muna tayo. Unless pasukin tayo ng kaaway na pumasok yung anger, yung bitterness, hindi ka talaga mag-iisip. Kahit sa mga sinasabi mo, hindi ka mag-iisip. But if you have the sound of mind na nagdidisiplina sa'yo, the way ka paano makikipag-usap, paanong tamang salita ang sasabihin mo para maramdaman nila yung love, 'di ba? Para maramdaman nila yung kaya kapag meron kang tamang sound of mind na disiplina, ito yung magja-judge din sa sitwasyon ng mga tao sa paligid natin. Okay? Dahil pwede nating maging isa ang mind ni God. Sabi niya sa Corinthians yan. Pwede natin maging isa. Kung hihingin natin, Lord, maging isa tayo.
Lord, sa lahat ng gagawin ko, kapartner kita. Tulungan mo ko. 'Di ba? Pwedeng maging isa ang mind mo at mind ng Diyos. Kasi hindi pwede, kaya nga dapat pinapractice natin na yung soul natin, yung physical natin and spirit natin, nag-iisa talaga yun. Kailangan ma-practice natin na iisa ang way nila. Hindi pwedeng naglalaban. Kasi madalas, kaya nga 'di ba sabi sa Galatians, naglalaban ang laman at ang espiritu. Pero kailangan nating practicein na mag-isa sila. Kaya nga para pag mas more na ang spiritual, 'di ba? Mas napapasunod natin ang laman. Pero pag more ang laman, ang espiritu ang ano, pero hindi natin pwedeng pasunurin ang espiritu sa atin. Kasi divine ang spirit. Holy ang spirit. Hindi siya nakikiisa sa gawa ng masama. Kaya nga pag namatay tayo, ang espiritu ng Diyos babalik sa kanya. Hindi natin siya pwedeng dumihan, hindi natin siya pwedeng i-defile, katulad ng soul. Kasi sa madaling salita, ang soul is only you. Ikaw lang 'yon. Ang soul, ikaw lang 'yon. Lahat ng want mo, lahat ng emotion mo, lahat ng gusto mo, ikaw 'yon. Huwag kayong malito sa soul. Kasi ang physical na katawan, hindi to pupunta sa langit. Uuudin lang to. Uuudin lang. Ililibing sa lupa, uuudin. Kaya para hindi na kayo malito, pag sinasabing, oh, ang tao may soul, may physical, may spirit. Para di ka malito, soul and physical, it's only you. Lahat ay ikaw, lahat ng gusto mo, lahat ng emosyon mo, lahat ng kalibugan, lahat ng gusto ng laman, 'di ba? That is the soul. That is you. Yun yung gusto ng laman. Amen? Kaya, kung maniniwala kayo sa akin, we only two. Para sa akin, yun lang. Soul and flesh, magkasama yon, and spirit. Kaya, mahalaga po na meron tayong disiplina ng pagtithinking. Kaya para maging clear, para ma-clarify sa atin yung pagbabalance natin sa buhay natin na alam natin i-judge ang tama at mali, alam natin ang mabuti at hindi, alam natin ang liwanag at darkness, 'di ba? Because we have the sound of mind. Amen? Yung wisdom, 'di ba? Yung wisdom ng Lord na magbibigay sa atin, yun yung mag-ooperate sa atin. So, sa pagtatapos ko po sa mensahe, ito po na nag-ooperate sa atin, ito yung divine provision ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Na nagpapatotoo at nagpapatunay sa atin na against, 'di ba? Against ang fear, okay? Against ang fear. Sa lahat ng yung spirit of fear, against siya sa lahat ng ginagawa ng Diyos na gusto niya, yung divine sa atin, calling ng Panginoon. Kaya kapag binibigyan tayo ng spirit of fear ng kaaway, kailangan po maging matalino tayo. Na ang prophetic ministry, kailangan magkaroon tayo ng characteristic po na meron tayo, alam natin yung ating divine authority. Amen? Accurate tayo. Meron tayong accuracy, 'di ba? Alam natin, hindi pa bago-bago ng isip natin. At sa ganung paraan, kung meron tayong stable na foundation, kung meron tayong divine authority na alam natin, 'di ba? As a God child, alam natin authority natin, alam natin yung sinuot ng Diyos sa atin, alam natin yung singsing na binigay sa atin ng Diyos, alam natin yung ating armor of God, binigyan tayo ng helmet, binigyan tayo ng righteousness, binigyan tayo ng sandalyas, binigyan tayo ng sword of God, yung faith natin, yung salita ng Diyos, amen? Binigyan tayo ng belt of truth. Kaya nga kailangan alamin natin lahat ng yon. Kailangan suot-suot yon, hindi yun hinuhubad. Yung armor of God. Kasi that way, makakapag-think ka ng totoo at hindi totoo para hindi tayo ma-deceive. In that way, magiging effective tayo. Yung effectiveness natin mararanasan at mararamdaman ng ibang tao as God representative sa mundong ito. Praise the Lord. Amen? So don't be, huwag tayong matakot. Normal na magkaroon ng takot tayo sa mga ibang bagay, pero pagdating sa divine calling natin, lagi nating iisipin that God is with us. Siya yung own purpose niya and grace niya ang sasama sa atin to fulfill the assignment. It is Him.
Hindi ibang taong tumawag sa'yo. It is Him. Siya yung tumawag sa'yo. Kahit tatay ka ng pamilya, magagawa mo lahat. Sahod mo pagkakasyanin ng Diyos. Kasi as long ginagawa mo yung tama, meron kang disiplina sa sarili. Sabi ng Diyos, di ba? Sa binasa natin sa Proverbs 28:27, kung nasa tama ka lagi, susuportahan tayo ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Na kahit anong nangyari sa buhay natin, hindi tayo gagawa ng masama. Kasi mabuti siyang Diyos, mabuti siyang Ama. Na kung humihiling tayo sa Kanya ng tinapay, bibigyan niya ba tayo ng ahas? Na kung Ama, sabi nga kung ang masamang Ama kayang magbigay ng mabuti sa Kanyang anak, ako pa ba na Ama sa langit ang di magbigay sa inyo? Kaya purihin ang Panginoon po, no? Dito po, pinapaunawa ko lang sa inyo na huwag kayong matakot. Huwag tayong magkaroon ng fear in the prophetic, of fear sa truth ng God, of fear sa word ng God, of fear, 'di ba, sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya magkaroon tayo ng consistent na pagtitiwala pag meditate natin sa truth of God, which is the word of God. Amen. Magpray tayo, humingi tayo sa revelation ng Panginoon. Humingi tayo ng revelation sa Panginoon, 'di ba? Magkaroon tayo ng divine insight. Wag lang puro nakikita ng mata natin. I-apply natin yung God's word sa mundong ito. Kaya nga siya, sword Kaya siya espada. Amen? Na we are accountable. We are accountable, mga kapatid, whether you like it or not. Kapag tinawag ka ng Diyos, may pananagutan din po tayo. Amen? Kaya wag nating kaligtaan yung mga ganitong fellowship dahil naniniwala ako that God give us the empowerment ng truth ng salita niya na naa-absorb natin through our inner man and our spirit right now. Amen? So tanggapin po natin yan. Purihin ng Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, thank you, Father God, sa gabing ito. Salamat po for empowerment. Salamat po for the truth. Salamat po for the revelation, Father God, and clarity, Panginoon, that your love, Father, the power, and the sound of mind na regalo mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi mo kami binigyan ng spirit of fear o takot, Panginoon. Nakatakutan namin lahat ng bagay sa mundong ito. Bagkus, Panginoon, everything spiritually, Father God, magkaroon kami ng spiritual mind, Panginoon, and truth, O God, na Ikaw, O Diyos, ang tumawag sa amin through purpose. Ikaw, O Diyos, ang tumawag sa amin through our assignment. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin to give us grace, mercy, na laging bago bawat araw, Father God, na sa lahat ng oras at panahon, we are partner. We have partnership, Panginoon, sa mundong ito, Ama, na hindi ka magpapabaya sa lahat ng iyong anak, O Diyos. Kung paanong hindi rin kami nagpapabaya sa aming mga anak, higit ka na mas nakakaalam. And we praise you, Father God, and we bless your name. Dahil, Lord, natutulog kami ng may kapayapaan because you are our God ng kapayapaan. Natutulog kami na hindi mag-aalala para sa bukas because we know who hold our tomorrow, Father. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding. Thank you na patuloy mo kaming ibinibuild sa foundation, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang aming lakas, kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah, at gabay namin. Salamat, Holy Spirit, na nag-i-impress ka sa bawat isa ngayong araw na to, na ma-empower ang bawat isa, Panginoon, na patuloy silang maging malalakas, Panginoon. I bless them, O God. I bless them, O God, in the mighty name of Jesus, ng blessing na nagmumula sa iyo. I bless them with empowerment, effectiveness, Father God. I bless them, Father God, with financial provision, Ama. Lord, I bless them, Father God, with prophetic belief, Father God, sa lahat, Panginoon, ng mga sasabihin ng aming mga bibig. Lagi mong ilagay sa aming mga isip at puso na wala kang pangako na babalik sa iyo or wala kang salita na babalik sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos ng katotohanan, daan at buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Back to you, Ate Meds. Ayan, amen. Praise the Lord.